Sa video na ito, aalamin natin ang buong kwento sa likod ng pagpanaw ng isang vlogger na natagpuan sa ilog. At ang mga tanong na hanggang ngayon ay naghahanap ng sagot. Si Mark Anthony, o mas kilala ng marami bilang Makoy, ay hindi lamang isang content creator. Isa siyang ama ng 2 anak, isang asawa, isang ordinaryong tao na nagsusumikap araw-araw para sa kanyang pamilya. Sa kanilang barangay, kilala siya bilang mabait at tahimik. Hindi siya yung tipo ng taong naghahanap ng gulo. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, bihira siyang magkaroon ng alitan. Madali siyang lapitan. At kapag may nangangailangan ng tulong, handa siyang tumulong kung kaya niya. Bukod sa kanyang pagbablog, naglalako rin siya ng mga paninda. Kapag matumal ang benta, tumatanggap siya ng mga trabaho bilang electrician. Ginagawa niya ang lahat para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mayroon siyang 2 anak, isa ay nasa grade 9 at ang isa naman ay grade 6. Mga batang patuloy na nangangarap, hindi inaasahan na isang araw ay haharap sa isang masakit na realidad. Isang araw umalis si Makoy upang magtrabaho at mag-vlog, gaya ng kanyang nakasanayan. Walang indikasyon na may mabigat na problema. Wala ring balita ng anumang kaaway o banta sa kanyang buhay. Ngunit pagsapit ng tanghali, nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya. Hindi siya umuwi para kumain. Hindi siya sumasagot sa tawag. At habang lumilipas ang oras, ang simpleng pag-aalala ay unti-unting naging pangamba. Bandang 3:00 ng hapon, sinubukan siyang kontakin sa kanyang cellphone. Ngunit hindi na ito maabot. Doon nagsimulang maghanap ang pamilya. Hindi nila alam. Iyon na pala ang simula ng isang trahedyang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Bandang 12:00 hanggang 1:00 ng tanghali nang mapansin ng pamilya na hindi pa umuuwi si Makoy para kumain. Karaniwan, kahit gaano siya kaabala sa pagbebenta o pagbablog, umuuwi siya para mananghalian o kahit man lang magparamdam sa kanyang asawa. Ngunit sa araw na iyon, tila may kakaiba. Sa simula, simpleng pag-aalala lamang ang naramdaman ng pamilya. Maaaring naantala lang sa trabaho. Maaaring may inaasikasong kliyente. Maaaring mahina ang signal sa lugar kung saan siya naroon. Ngunit habang lumilipas ang oras, tumitindi ang kaba. Bandang 3:00 ng hapon, sinubukan siyang tawagan sa kanyang cellphone. Ilang beses, ngunit hindi na ito makontak. Hindi na sumasagot, hindi na reachable. Dito nagsimulang kumilos ang pamilya, ang kanyang asawa, na unti-unting binabalot ng pangamba. Ay nakipag-ugnayan sa malapit na kamag-anak upang puntahan ang lugar kung saan karaniwang naglalako at nagba-vlog si Makoy. Hindi ito kalayuan sa kanilang bahay. Pagdating doon, wala siya. Walang malinaw na bakas, walang agarang sagot. Habang papalapit ang gabi, nagsimulang humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at kaibigan. Sa isang tahimik na barangay na sanay sa simpleng pamumuhay, mabilis kumalat ang balita na may nawawala. Ang mga kaibigan, kakilala at kabarangay ay sama-samang naghanap. May tumingin sa mga karaniwang dinadaanan niya. May nagtanong-tanong. May tumulong sa pag-contact sa iba pang kakilala. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ng lahat. Hindi ito normal, hindi ganito si Makoy. Sa mga sumunod na oras, ang paghahanap ay naging mas seryoso. Ang simpleng pag-aalala ay napalitan ng takot na may hindi magandang nangyari. Kalaunan, natagpuan ang kanyang katawan sa isang ilog. Kasama ang kapulisan nang ito ay ma-recover. Isang eksenang nagdulot ng matinding sakit at pagkalito sa pamilya at komunidad. Sa gitna ng pagdadalamhati, nagsimula ring mabuo ang mga tanong. Nasaan ang kanyang cellphone? May dala ba siyang pera? Ayon sa impormasyon, ang kanyang wallet ay wala na. Ang kanyang cellphone ay hindi rin agad natagpuan. Ngunit ang kanyang camera, ang ginagamit niya sa pagbablog, ay nakuha. Isang detalyeng lalong nagbigay ng palaisipan sa kaso. Ang camera ay intact, ngunit ang memory card nito ay nawawala. Bakit nawawala ang SD card?
May laman ba itong mahalagang footage? May naitala ba siyang hindi inaasahang pangyayari? O isa lamang ba itong pagkakataon na nagkataon? Sa puntong ito, hindi pa malinaw ang lahat. Ang mga awtoridad ay agad nagsimula ng investigasyon. Ang mga ebidensya ay sinigurong maayos na masecure. Ayon sa mga opisyal, isusumite ang kamera para sa mas masusing pagsusuri. Kabilang na ang posibilidad na may internal memory itong maaaring maglaman ng karagdagang impormasyon. Ang pamilya sa kabila ng matinding dalamhati ay nagpasyang ipaubaya sa kapulisan ang buong proseso ng investigasyon. Wala silang naisisihin ng walang batayan. Wala silang gustong akusahan. Ang nais lamang nila ay malinawan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumabas ang ilang impormasyon mula sa mga awtoridad. May tinutukoy na person of interest. May mga dokumentong inihahanda. May mga testigong kinakausap. Ngunit maraming detalye ang hindi maaaring isapubliko upang hindi maapektuhan ang investigasyon. May mga haka-haka sa komunidad. May mga espekulasyon. Ngunit pinili ng mga opisyal na maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon. Hindi rin agad masasabing pagnanakaw ang motibo ayon sa paunang pahayag dahil may mga gamit na naiwan. Ang pagkawala ng memory card ay isa lamang sa mga aspeto na sinusuri. Sa puntong ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang paghahanap ng katotohanan, hindi ang pagpapalaganap ng haka-haka. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang pamilya ni McCoy ay nahaharap sa pinakamabigat na yugto ng kanilang buhay. Isang ama ang nawala, isang asawa ang hindi na makakauwi, isang tahimik na miyembro ng komunidad ang biglang nawala sa gitna ng karaniwang araw. Ang kanilang tahanan na dati puno ng simpleng ingay ng pang-araw-araw na buhay ay napalitan ng katahimikan at pagdadalamhati. Para sa kanyang mga anak, ang pagkawala ng kanilang ama ay isang sugat na hindi madaling maghilom. Para sa kanyang asawa, ito ay hindi lamang pagkawala ng kabiyak, kundi pagkawala ng katuwang sa buhay. Sa komunidad, ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala na kahit sa mga lugar na tila payapa, may mga pangyayaring hindi inaasahan. At habang patuloy ang pag-usad ng kaso, isang tanong ang nananatili sa isip ng marami. Ano ba talaga ang nangyari sa araw na iyon? Ang sagot ay nasa proseso pa ng paghahanap. Ngunit isang bagay ang malinaw. May pamilyang naghihintay ng katarungan. Sa gitna ng pagdadalamhati, isang bagay ang malinaw. Ang pagkawala ni McCoy ay hindi lamang isang balita. Isa itong personal na trahedya para sa isang pamilya na naiwan na may maraming tanong. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang mga anak ay kailangang tanggapin ang realidad na hindi na uuwi ang kanilang ama. Ang mga simpleng sandali, ang paghahatid sa eskwela, ang sabayang pagkain, ang mga kwentuhan sa gabi ay mananatili na lamang alaala. Para sa kanyang asawa, ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay may bakas ng presensya ni McCoy. Ang mga gamit niya, ang kanyang kamera, ang kanyang mga plano para sa kinabukasan. Lahat ng ito ay paalala ng isang buhay na pinutol ng masyadong maaga. Ngunit sa kabila ng sakit may isang bagay na pinanghahawakan ng pamilya. Ang pag-asa na makakamit ang katarungan. Ang mga awtoridad ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon. May mga dokumentong inihahanda. May mga testigong nagbibigay ng salaysay. At may mga hakbang na ginagawa upang matiyak na ang katotohanan ay lalabas sa tamang proseso. Hindi madaling maghintay, lalo na kung ang kapalit nito ay katahimikan at kawalan ng katiyakan. Ngunit pinili ng pamilya na magtiwala sa sistema. Pinili nilang ipaubaya sa mga kinauukulan ang paghahanap ng sagot. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga ang pagiging maingat. Mahalaga ang pag-iwas sa haka-haka.
sapagkat ang bawat maling akusasyon ay maaaring makasakit ng iba pang inosenteng tao. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng may sala, ito rin ay tungkol sa pagbibigay linaw sa katotohanan. Habang patuloy ang proseso, nananatiling matatag ang komunidad sa pagsuporta sa pamilya ni McCoy, sa mga panalangin, sa presensya, sa simpleng pakikiramay. Ang kwento ni McCoy ay kwento ng isang ama na nagsusumikap, isang asawa na may pangarap, isang vlogger na ginagamit ang kanyang kamera, hindi para sa kasikatan, kundi para sa dagdag na kabuhayan. Sa huli, ang kanyang kwento ay hindi dapat maalala dahil sa paraan ng kanyang pagkawala, kundi dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay. Isang taong nagsikap ng tahimik, isang ama na nagmahal ng buo, isang miyembro ng komunidad na naging bahagi ng araw-araw na buhay ng marami. Ang mga pangyayaring tulad nito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang bawat araw na kasama ang ating mga mahal sa buhay, na ang simpleng pag-uwi sa bahay, ang simpleng pag-uusap, ang simpleng presensya ay mga bagay na hindi dapat ipinagpapaliban. At habang hinihintay ang buong katotohanan, isang panawagan ang nananatili, ang respeto sa proseso at ang paggalang sa pamilya na patuloy na nagdadalamhati. Hindi man agad makuha ang lahat ng sagot, ang mahalaga ay ang patuloy na paghahanap nito. Dahil sa dulo ng lahat, ang katarungan ay hindi lamang para kay McCoy, kundi para sa kanyang mga anak na lumalaking may pag-asa na balang araw, malinaw nilang mauunawaan ang nangyari sa kanilang ama. At para sa isang komunidad na nais muling maramdaman ang kapanatagan, ang kwentong ito ay paalala na sa likod ng bawat headline ay may pamilyang nasasaktan, may mga batang naghihintay, may mga pusong umaasang mabibigyan ng linaw. Ang isang masakit na kabanata sa pag-alala kay McCoy, hindi natin pinapalakas ang ingay ng haka-haka, kundi ang tinig ng paggalang, pag-asa at paghahangad ng hustisya. At hanggang sa tuluyang mabuo ang lahat ng piraso ng katotohanan, mananatiling buhay ang kanyang alaala sa puso ng mga taong nagmahal sa kanya.